Alam mo, pag sinabi mong dekalibo yung servisyo, dapat all season, kahit na tapos na eleksyon at walang politika, dapat tuloy-tuloy kung ano yung pagtulong mo sa kapwa mo. Tuloy, tingnan mo, halos may bagyo na, umuulan. Pero andito ako, ngayong araw na to, may pagmamalay ko, kapag pinagsama-sama mo yung nabigyan namin ng tulong dito sa ikapat na distrito, nasa mahigit 4 na milyong piso pinamigay namin ngayong araw na to. Iba't ibang cases po yun. Iba't ibang kaso na yun. May namatayan sa burial, may kailangan ng gamot, may pampakimo, pampadialysis, lahat na. May mga kailangan na panlabas sa ospital. So yung hospital po natin na Congressman, kumusta na po? Kailan po ito mabubuksan? Yung ospital natin, kaya kong sabihin na nasa 90% na. Medyo mahigpit na talaga ang DOH, yung UCC sila. Nasa paging stage na tayo. Magtatagal lang ng konti yan, mga abutin ng mga 2 buwan pa yung o 3 o 3 buwan delivery ng mga equipment. Dahil yung mga hospital equipment natin, manggagaling lahat sa Germany. Umasa yung mga kadistrito ko na pagkas sa mag-umpisa yan, walang babayaran kahit 5 yung mga tao sa ika-4 na distrito ng Nueva Ecija. Parang recently sir, may naglibot na dyan ng mga doktor. Ano ba sir ang ginawa nila? Nagpunta dyan yung mga doktor ng Makati Medical Center. Sila kasi yung mag-aasikaso. Mga head department ng Makati Medical Center. At gusto kasi namin mangyari, dekalibreng serbisyo sa ospital. Kasi maganda nga ang facilities. Kung palpakan mo ng serbisyo, bali wala yun. Ang maganda nito, yung mga head department na yan, sila mismo ang nagkukusa, natutulong sa amin nang walang bayad kahit na piso. 1 taon nilang hahawakan ang ospital nila yan. After 1 year, turn over nila sa amin. At walang bayad nyo kahit piso. Bakit? Kasi natutuwa sila. Natutuwa sila na mayroon pa daw pa ng gobyerno at opisyal ng gobyerno na nakakaisip ng ganyan. Binagtanong nga sa akin paano daw kung hindi taga 46 nagpunta? O halimbawa, taga Santa Rosa, taga Cabanatuan, nakatake sa puso, nagpunta dyan. Pwede ko bang sabihin na bumalik kayo sa pinanggalingan nyo? Hindi kayo taga 4th District? Paano kung mamatay sa daan? Pag ganun mga emergency, hindi ko na titingnan yung taga saan sila. Titingnan ko yung kasalukuyang sitwasyon, kalagayan ng tao. Pag titingnan ko yung gusali na yun, sabi ko ito ka akong gusali na magliligtas ng madaming buhay.